Maligayang pagdating sa pangdaigdigang ministeryo ng tape ng kapatid na William Marion Branham. Narito ang isang liham mula kay kapatid na Joseph Branham. Pinagtibay ang isang tunay na propeta at nagniningning ng liwanag ng Ebanghelyo sa mga bansa mula sa Jeffersonville, Indiana. Minamahal na mga agila, dinadala tayo ng tinig ng Diyos sa taas. Hindi pa natin mararating at inihayag ang kanyang salita. Nahukay natin ang ating maliliit na tuka sa kanyang makapangyarihan mga pakpak habang dinadala niya tayo sa langit. Tayo ay umaangat sa itaas ng lahat ng maulap na kalangitan. Nakikita natin ang daan patungo sa kawalang hanggang. Ito ay isang buong bagong revelasyon para sa atin. Habang mas mataas ang dinadala niya sa atin, mas magiging malinaw ito. Nagsisigawan kami, nakita ko. Kinuha na niya ang kanyang makapangyarihan mga pakpak. Binigyan sila ng malakas na pag-iling at sinabi sa amin, lilipad ang aking mga maliit. Lumipad ka. Noong una, takot na takot kami. Pinupuno ng kaaway ang ating isipan ng napakaraming pagdududa. Hindi ko kaya. Pagkatapos ay narinig namin siya na sumigaw at kumulog pabalik sa amin. Pwede kayo. Ikaw ang aking mga agila. Magsimula na lang ang iyong mga pakpak. Pagkatapos ang lahat ng sabay-sabay ang aming maliliit na pakpak ay natural na nagsisimulang kumapak kapag mas makikinig tayo sa kanyang salita. Tinitiyak kung sino tayo at kung ano ang gagawin. Mas lumalakas ang ating mga pakpak. Plap, plap, plap. Pindutin ang play. Pindutin ang play. Pindutin ang play. Tapos bigla na lang kaming dumilipad. Kami ay mga agila. Kapag ang kaunting takot ay sumusubok na pumasok sa ating mga isipan, tumingin lang tayo sa paligid at nagsimulang makinig sa kanyang tinig. Nariyan siya, lumilipad sa tabi nating upang saluin tayo kung tayo ay magsisimulang mahulog. Napagtanto namin na wala kaming dapat ikatakot. Kasama namin si Papa Eagle. Binabantayan niya ang bawat kilos namin. Hindi niya haayang walang nangyari sa amin. Ang ganitong kalayaan at kasiguruhan na hindi pa namin naramdaman noon, paulit-ulit niyang sinasabi sa amin, kayo ay aking mga agila. Sinusunod mo at ginagawa mo mismo ang sinabi ko sa iyo na gawin mo sa pamagitan ng pananatili sa aking boses na iniwan kita. Alam niya, kapag sinabi niya sa atin ang anumang sa mga tip, gagawin natin ito. Dahil alam nating ito ay kanyang salita. Tatayo siya sa likod nito. Kahit na hindi ito nakasulat sa Biblia, tatayo siya sa likod nito. Kahit papaano. Alam natin kung ito ay nasa labas ng iyan. Ihahayag niya ito sa kanyang propeta. Napagtanto natin na ang lahat ng misteryo ng Diyos ay ipinaalam sa kanyang propeta at sa kanya lamang. Kaya anuman ang kailangan natin malaman, ito ay nasa tape. Pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan ng Apokalipsis na nagdudulot ng pagpapasigla, gusto naming isigaw ito sa taas ng aming boses. Gusto naming malaman ng mundo, isa akong tape eagle. Ang mga kaisipan ng Diyos ay naging nilikha kapag ito ay sinasalita sa pamagitan ng isang salita. Iyan ay kapag iniharap niya ito sa iyo bilang isang kaisipan, kanyang isipan, at ito ay nahayag sa iyo. Pagkatapos ito ay isang pag-iisip pa rin hanggang sasabihin mo ito. Ito ay ipinahayag sa amin. Kaluwalhatian. Ngayon, gusto naming magsalita ito. Tayo ang nobya ni Jesus Kristo. Kilala niya ako, itinalaga niya ako bago pa itatag ang mundo. Ako ang kanyang buhay na salita na nagkatawang tao.
Sinabi niya sa akin na humingi at matatanggap mo. Kumatok, ito ay bubuksan. Kung anuman ang kailangan namin, sinasabi namin. Ito ang panahon ng agila, at tayo ay kanyang mga agila. Hindi pa tayo naging mas masaya o mas masisiyahan sa ating buhay. Walang takot, huwag mag-alala. Inaanyayahan ko kayong sumama sa amin ngayong linggo ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang ang makapangyarihang agila ng Diyos ay sumisigaw sa amin at inihahayag ang ika-4 na tatak, 63-03-21. Brother Joseph Branham. Banal na kasulatan na babasahin bilang paghahanda sa pakikinig sa sermon ang ika-4 na tatak, 63-03-21. San Mateo, Kapitulo 4. San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 49. San Juan, Kapitulo 6, versikulo 63. Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Pahayag, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 23. Pahayag, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8. Pahayag, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 7. Pahayag, Kapitulo 12, versikulo 13. Pahayag, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 14. Pahayag, Kapitulo 16, versikulo 12 hanggang 16. Pahayag, Kapitulo 19, versikulo 15 hanggang 17. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Mga Awit, Kapitulo 16, versikulo 8 hanggang 11. Pangalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 14. Jeremias, Kapitulo 32. Joel, Kapitulo 2, versikulo 28. Amos, Kapitulo 3, versikulo 7. Malakyas 4. Magkikita tayo sa susunod na linggo. Papayag ang Panginoon sa parihong oras. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info